Mga kapartner, bago ko kayo bigay sa inyo no, mababalikan natin ang naunang impeachment nung pinail nila nitong 2025 ay ayon sa Supreme Court, ito ay kanilang dineclare na unconstitutional sapagkat dahil nga sa bisa ng sobra-sobra na ito or lagpas ito sa isa. So binigyan sila ng pagkakataon ng Supreme Court na pupwede uli sila magsampa another impeachment next 2026, taon 2026 mga kapartner. So mukhang ito na ba yun mga kapartner? Ano masasabi nyo rito? Partner Ano Isla? pa, Paping? Sure na yan. Sureball na yan, yan na yun. Actually, yung statement kasi ni Vice President Inday Sara, parang pinapalabas niya dito. Ako yung iniimbestigahan ninyo eh. Pagtatakip lang to sa totoong issue ngayon. Correct. Sa corruption under Marcos admin. Kasi nga, yung impeachment kay Inday Sara ay political motivated. Correct. Dito. So yung sinabi ni Inday Sara na may presyo, no? So 150 million, no? Di umano yung ating narinig na bawat kongresista na pumipirma sa impeachment labang kay Inday Sara yung ngayong taon sa pangunguna nga ho ni former Speaker Martin Romualdez. Yun yung unang impeachment. Yun yung unang impeachment na talagang pinunduhan. No, ang balita pa nga, yung mga pera na yun galing sa mga yung flood control, mga ghost projects. Siguro, yung ngayong taon, nagawa nila kasi hindi ho nabibisto sila. No? Pero nagbumirang eh. Si Vice President Inday Sara gusto nilang tanggalin. Tingnan mo ang Panginoon, hindi talaga natutulog. Bakit? Yung katakot-takot na meron palang korupsyon ay sila po mismo. Yung mga nag-akusa kay Vice President Inday Sara sa 125 million na di umano ay nilustay lang. Pero ito, trilyon-trilyon pala ang ginagawa ho nila. Kasama pala sila sa sindikato, mga kongresista, mga kontratista. Pero ang gusto nilang patalsikin, itong maganda ang audit rating sa Commission Partner KPL. Oo. Segundahan ko lang yung audit rating mo niyan, partner. 3 taon yan, sunod-sunod. Correct. Sa tanggapan ng OBP, mga Palakpakan partner. natin. Oo, Palakpakan natin, palakpakan natin. Oo. At walang palya yan, partner, ha? Unmodified opinion. Yes, Ayan. oo. Unmodified opinion. Pero ang tanong, mga partner, ang sa tanggapan kaya ng ating mahal na Pangulo, nabigyan kaya ng mataas na rating ng COA? Di ba? At saka idadagdag ko naman, partner, dito sa impeachment kay BP Inday Sara na binasa ng ating partner na si partner BMR. Partner, hindi na bagong bagay sa atin 'to eh. Nung unang impeachment na lumabas laban sa pangalawang pangulo, expected na natin na mayroong pangalawa at Correct. ito na nga. Magsisimula ito maaari mga partner sa susunod na taon. February. Pero ayon sa mga lumalabas na mga balita nung mga nakaraang linggo pa, hirap na sila na mag-file ng panibagong impeachment kay BP Inday Sara kasi napakaraming hinahanap na mga requirements di umano mga partner. Doon pa lang sa requirements, hirap na sila. Correct. Sa pagpasa pa kaya na mapa-impeach ang ating pangalawang pangulo, malabong-malabo na yan. Partner Dan. Yes, dugtong ako sa inyo, partner. Ano ba talaga motibo nitong pagkasampa ng impeachment laban kay BP Sara? Sino ba ang mga nagsasampa ng impeachment? Titingnan ho natin. Unang-una ho, yung mga nagsasampa po ng impeachment, ano po, yung po, isa-isahin ko lang pwede naman siguro ng pangalan. Open naman po kasi yung mga nagsasabi magkasampa sila. Nandiyan po si Congresswoman Laila de Lima. Kumari mo. Kumari mo yan. Na dating kumari mo. Nagsulian na ba sila? Nagsulian na kami ng nagsulian kandila. Ako, kasosoli ko lang ang kandila ko. Laila de Lima. Sino pa? Si Franz Castro. Tsahe ni B. Marian. Yung kulot. Yung kulot. Na... Yung ko, si Reneco. Chiching Badong naman yun. Tinyo, si Tinyo. To make the story short, ito yun. Yung Makabayan Black, sila po yung nasa likod po ng pagpapile ng impeachment kay BP Sara. Rason. Ayan na. Alamin natin yung rason. Ito na rason. Anong rason? Paano naman? Nakita nyo naman yung mga dilawang ito. Ano sabi po ni Kumari mo? Ni Congressman de Lima. Pag natalo sa pagka-presidente, itong si Senator Rizal Berros, aalis na ako sa Pilipinas. Aba, paano pag natalo ka talaga? Hindi, ito. Sige. Ayan. Ngayon, bakit niya sinasabi? Pag natalo, siyempre, mananalo si BP Sara, lalayas yung mga yan. Okay, ang reason
nakita natin yung rason. Mm. Sa loob po ng 3 taon, sunod-sunod po yan. Hindi po napabagsak ang ratings po ng ating Ayun Vice yun eh. Presidente, Ayun yun Inday Sara Duterte. Correct. Kung hindi mo tatalunin sa 2028 election, technicality ang nakikita ko. No. Yun lang ang nakikita ko, Partner Buds. Partner, ako naman, tama yun, no? Kaya lang iba na yung panahon noon, eh. Nung una nilang sinampayan kay BP Sara, wala pa tong issue ng... Walang flood control. Wala pa yung flood control issues. Mhm. Ngayon, nakakahiya, no? Bilang Pilipino, na bilyon-bilyon, daang bilyon ang mga sinasabi na isang tao, daang bilyon na nanakaw, isang tao, trilyon yung nananakaw, o bilyon-bilyon. Pero, ayaw ninyong paggalawin yung baso, ika nga, dun sa mga daang bilyong magnanakaw. Yung napatunayan na ng COA na walang ninakaw, tapos na kasi partner, 2025 na eh. Correct. Lumabas na lahat nung pecha, nung sinasabi nila na 125. Walang sinabi yung COA na ninakaw. Correct. Walang kinasuhan. Unmodified. Oo. Unmodified yung sinabi kay BP Sara. Wala nang basihan. Correct. Ang basihan nga nila yung yung mga walang katotorang nagalit si BP Sara na kung sakali ako ay gugurgurin. Gugurgurin ko rin kayo. Correct. Correct. Partner, walang basihan yun. Nagurgur na ba si BP Sara? Yun yung basis para, 'di ba? Pero ngayon, iba na yung pangyayari. Daang bilyon yung mga ninakaw ng isang tao, 2 tao, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, partner. Hindi na milyon, ha? Bilyon ang pinag-uusapan. Ngayon nga, sinabi pa ng Korte Suprema, unconstitutional yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Ang ibig ko sabihin, may mga, kung unconstitutional yan, may mga taong sangkot dyan. At dapat managot. At dapat managot at dapat mapakulong. At dapat sampahan ng impeachment. Correct. Yung mga tao na yun, kasi ang constitutional yung ginawa. O kaya nga po, natutuwa rin tayo kasi ang constitutional yung ginawa nila ng paglilipat ng pondo. Natutuwa tayo, congratulations sa Makabayan Black at sa mga Kalalayla de Lima, mga Tilawan Bakit, at partner? Kakamping. Kasi magsasampa sila ng impeachment. Kanino? Kay BP Sara nga lang. Ayun anak lang. ng Wala. tinapay. Patay tayo. Iba yung gumawa ng yung paglabag sa konstitusyon. Iba yung sasampahan. Yung hindi lumabag, yun ang sasampahan. Yun. Yun lang ang mas matindi doon, mga kapartner, ano? Kaya nga, ang nangyayari kasi dito, parang binibigyan lang nila ang taong bayan ng panglito. Diversion, panglito, para ma-defocus sa issue nga. Ito talaga yung ano rito. Mga kapartner, idagdag ko lang dyan sa sinabi mo, partner Buds, dun sa decision ng Supreme Court. Abay, unanimous eh. Wala ni isa. Wala ni isa na tumutol. 15-0. Wala man lang mga partner bisdak, wala man lang nagsabi na mayroong nagkaroon ng isang dissenting opinion, ano? Na kasi dito mga kapartner, maaalala natin, ang mga yung Korte Suprema na yan, mayroon diyan minsan tumututol o nagbibigay, bagamat talo sila partner, ano? Halimbawa, nagkaroon ng butuhan diyan, yung isa 7 yung bumoto, 5 lang yung nag-no, di ba? Yung 5 na yun, magkakaroon yun ng dissenting opinion, pero talo pa rin sila. Hindi pa pakinggan yun? Oo, pero may dissenting silang opinion. Oo. This time mga kapartner, itong GAA, itong pangyayari na ito na nagdesisyon sila, unanimous. So, ibig sabihin lang nito, nakapagtataka lang, wala man lang isang kumibo dito sa ating mga magigiting na mga mambabatas, mga kapartner. Partner. Hindi, kumibo sila. Kumibo. Natuwa nga eh. Natuwa nga. Dahil pinasosol. Hindi, partner. Ito. Sabi ni Di ba natuwa sila? Natuwa. Natuwa sila. Sabi ni partner, labag sa konstitusyon. Sa Tagalog, di ba? Oo. Kung labag, sinasabi ng Korte Suprema na ito ay labag sa konstitusyon, dapat may managot. May lumabag sa batas. May labag sa batas at dapat may managot. Correct. Bakit hanggang ngayon walang nananagot? Ano, kaya nga doon na pumapasok yung Bendalo eh. Baloktot na ba ang batas? May batas pa ba tayo dito? Sinabi na ng Korte Suprema. Labag sa batas ito. Lumabag kayo. Ngayon, yung lumabag, hindi nagkasala sa batas. Pwede ba yun?
Yung Total lumabag partner. partner, yung lumabag, hindi nila sinampa ng impeachment. Mhm. Pero yung nanahimik, walang paglabag, yun yung sinahampahan nila ng impeachment kasi nga, ang kanilang script ay i-demolish ang mga Duterte dahil mas nakakatakot Yun. ang mga Duterte pag sila muli makabalik sa Malacanang. Mm-mm. Kaya ngayon, sa Persa na nga, hindi naman nila pwedeng idiin talaga yung parang galit nila sa administrasyon. Kasi meron silang nakukuha sa administrasyon. At yan. Kaya nga, nagkakaisa sila ngayon against Duterte kasi ang pinaka nakakatakot na kalaban nila, ang problema lang nila talaga ang mga Duterte. So ngayon, nagkaroon sila ng parang reconciliation, usap sila, mga dilawan, mga pinklawan, supporter ni Bongbong Marcos. Ano ang purpose? Ano ang plano? Banatan si Vice President Inday Sara. Kahit naman wala nang saysay yung kanilang impeachment, labang kay Inday Sara, wala na silang panama, walang panalo. Gagawin pa rin nila yan. Ang purpose yan ay black propaganda. Baka sakali, makahikayat pa ng maraming tao na parang sasabihin, masama ang mga Duterte, masama ang mga si Inday Sara. Pero duda ako, hindi na sila magtatagumpay dyan. Partner, yan yung pinaka nakikita kong pinakaalas nila na propaganda laban kay BP Inday Sara sa darating na 2028 presidential election. Gusto nilang imulat, mga partner, sa ating mga kababayan na mga botante Aha. na ang Inday Sara Duterte, hindi nyo karapat-dapat iboto yan. Correct. Kasi, ito nga, sinasampahan namin siya ng impeachment kasi Correct. meron siyang confidential pa na nagkakahalaga ng 125 million na hindi alam kung papaano ginasta. Yan ang gusto nila isaksak sa kokote. Mind conditioning, tawag Yes. yan. Yan. Ng Oo. mga kababayan natin para repression nga yan nila para sa 2028. Aha. Pero ito ang problema, mga partner. Partner, sandali, maputol kita. Hinahanap nila yung birth certificate ni Piatos eh. Alam mo, ako sasagot diyan. Ako sasagot kay Piatos. Nasa palengke ho. Sa supermarket. Ay, Di ba? partner. Anong gusto mo? Alam birth certificate ni Piatos? Ah. Sa factory ng Piatos. Yun! Kaya naman, may promotional na yan. Ito, partner, dagdag ko lang. Baka naman. Ang grounds nila, partner, yung 125 million na confidential paninday. Kaya nila ipinagpapatuloy pa itong impeachment kahit na napakalabo na. Paano naman yung mga pinangalanan ni Saldico? Correct. Ba't hindi sila kumikilos? Hindi sila nagkaisa para sampahan din yun ng impeachment? Sino, si Saldico? Partner, sasagutin ko lang. Pinahirapan mo ako sa mga. Partner, sagutin lang natin, hindi po sinasampahan ng impeachment yung lahat ng pwede silang sampahan ng kaso. Kaso. Ang impeachable lang dyan, presidente, vice president, At mga commissioner. at commissioner, Korte Suprema. Yung iba kasuhan. Pero yung karapat dapat i-impeach na pinangalanan ni Saldico, i-impeach yan. Yeah. Sampahan ng mag-file. Impeachment. Mag-file ng impeachment. Dapat siguro ang ginawa dito ng mga kabayan, Yung sinabi na pinagbigyan ng maleta. yung mga kaliwang grupo para hindi sila masyadong halata ng taong bayan at maniwala ang mga Pilipino sa kanila, magsampa rin sila ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaso nga, hindi nga Hindi malabo Ano yan. na ginagawa? Tama ka eh. Diba? Parang, Kunwari ako makabayan. Correct. Makabayan black ako. Parang yan. Tayo, makabayan tayo. Halimbawa lang, makabayan Oh. black tayo. Ako halimbawa si Tenyo. Tenyo. Ang gagawin ko, magsasampa ako dalawa. Correct. Tama yung puto. Ang bango-bango nila nun, partner. Correct. Bango sila. Hindi nila magawa eh. Idagdag na rin natin dyan. Ganun man lang din pala, samahan na rin nila pagsampa ng kaso si Saldico at saka si Martin Romualdez. Correct. Pero kaso, hindi nga eh. Kasi hindi po pwedeng ipa-impeach eh. Pwede silang kasuhan, di ba partner? Pwede na. So Pwede na, pwede pwede sila sampahan. Okay, partner, ito. sige. Liwanagin natin sa ating pong mga nanonood. Kung papasinin po natin, halos humahataw ngayon itong mga dilawan. Ibig sabihin, halos 24 oras. Maingay. Talagang maingay, gumagawa sila kung paano i-down ito hong mga Duterte. Meron lang po akong katanungan sa inyo. Dito po sa mga makabayan black. Kala ko sa amin eh. Para sa kanila to. Tama naman. Kasi naghahanda na ako. Ikaw yung kasunod eh. Kasunod mo eh. Tama yung partner sa Ito po ang simpleng katanungan ko sa inyo. Unahin po natin sa Gabriela, Makabayan Black, Gabriela,
Anak Bayan, Awis, ah, Kabataan. Kabataan Party List, Ayan muna. Active Party List, lahat ng yan. Oo. Ang dami niyong sinisita. Ang dami niyong binibira. Ang dami niyong kinakasuhan. Ang dami niyong napupuna talaga sa gobyerno. Pero kayo, minsan, hindi kayo pumuna sa mga CPP, NPA, NDF. Minsan. Aba, bagong-bago yan, partner. Bakit? Pambira. Ang tanong ko sa kanila, yan eh. Kaya nga yan ang tanong ko. Huwag mo sagutin. Ayoko, hindi ko masasagot. Dahil sa kanila ko pinapasagot, yan ay pinasagot ko na 2023 pa, December 4. Pinasagot ko yan kay Franz Castro. Hindi sumagot? Hindi. Ako sasagot. Ako sasagot. Ah. Anong gusto mo? Birahin namin yung mga kasama namin. Hoy! Hoy! Wala po akong kinalaman dyan. Nagtatanong po ako, ha? Edi magbatokan kami sa loob. Ay. Ang dami ang dami nare-recruit ng mga kabataan. Nagti-TikTok pa ngayon. Nagbablog pa yung mga kabataan. Pinopromote pa nila yung mga baril, di ba? May bitbit armas. May bitbit armas. May namatay na abogado sa Bohol. Di ba? Galing UP. Kinundi na ba ng mga to? Yung mga CPP, NPA, NDF? Masasaktan sila. Aray ko. Bob, bahala na kayo. Partner BMR, ano nung binubulong mo? Banatan mo na yan. Kitang-kita ka sa TV. sabi siguro ng mga nanonood sa atin, nagchismisan ng dalawa. Neymar, ganito yo. Hindi kasi akala ko. Partner, ba't wala yatang kape ngayon? Sige, partner BMR, birada ka na BMR. Wag kang magpaparinig, partner.